Hi everyone! Again, welcome back to my channel. In today's video, isang online lending app na naman ang ating topic wherein magbibigay ako ng aking honest review at maliban ho doon, i-share din natin sa inyo kung ano yung mga reviews ng mga iba't ibang applicant or yung mga reviews ng mga iba't ibang borrower na nag-try sa lending app na ito para magkaroon kayo ng idea kapag gusto niyo na mag-loan sa kanila. Ang topic natin ngayon ay itong si CashCow online lending app. Kagaya nung ginagawa natin sa mga previous video ko, i-share ko sa inyo kung ano yung mga maganda sa online loan app na ito at kung ano yung hindi maganda na possible na ma-encounter nyo once na itry nyo siya. At sana mapanood nyo yung video na to hanggang sa matapos para bago nyo siya itry, magkaroon muna kayo ng idea at malaman nyo kung itutuloy nyo pa ba yung binabalak nyo na pag-apply sa online lending app na ito or hindi na lang. Ano nga ba yung nakita ko na medyo maganda sa online loan app na ito or kay CashCow? Ang isa sa mga maganda sa kanila ay mabilis yung approval nila. Hindi ko lang alam kasi yung nakita ko ng mga ibang reviews doon sa Google Play Store ay sinasabi ng mga ibang borrower, inabot sila ng 2 days, ng 1 day, then wala pang feedback doon sa application nila. Pero kasi nung itry ko siya, parang ang bilis naman ng approval nila. Hindi siya inabot ng 30 minutes and naka-receive ako ng parang text messages na okay daw yung application ko sa kanila. At ang isa pa, after ilang minutes din, dinisperse nila yung loan. Siguro case to case lang ito na meron yung time na mabilis silang mag-disperse ng loan mo, pero meron ding time na parang abutin siya ng araw bago ma-disperse yung loan mo or bago ma-aprobahan yung loan application mo sa kanila. At syempre, kagaya din ng mga ibang online loan app na ang requirements lang nila ay isang valid government ID lang, pwede ka nang makapag-apply sa kanila. Unlike sa mga ibang na-discuss natin or kapag sa bangko kayo mag-loan na kailangan pa natin mag-submit ng mga proof of income at proof of residence like yung mga Meralco bill. Parang yun lang yung nakita ko na medyo maganda sa lending app na ito. At ngayon naman i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung mga negative or yung mga hindi maganda na nakita ko sa online loan app na ito. At syempre, i-share nga din natin yung mga reviews ng mga iba't ibang borrowers sa Google Play Store at yung shinare ng mga kasama natin sa ating Facebook group na ginawa ko. So, by the way pala, if in case na gusto niyong sumali sa Facebook group natin at makahingi ng payo or advice galing sa mga ibang borrower, pwede niyong i-check itong Facebook group na ito. Mag-request lang kayo at i-accept ko kayo. Ano nga ba yung negative na nakita ko sa online lending app na ito? Ang una ay syempre yung napakataas yung interest rate nila and same with the processing fee na halos inaabot siya ng 40% to 50% na sa tingin ko hindi ito makatarungan. Hindi ko alam kung itong interest rate at processing fee nila ay nilagay nila doon sa mga documents na naisubmit nila sa SEC or Securities and Exchange Commission. Kasi parang sa tingin ko, hindi naman ata papayagan ni SEC or ni Securities and Exchange Commission na magbigay ka or maglagay ka ng processing fee and interest rate na halos 40 to 50% doon sa loan. At syempre, ang pangalawa na hindi ko nagustuhan ay yung terms na ino-offer nila kapag first loan mo. Pati nga second loan, third loan, 7 days lang yung terms na ino-offer nila. Hindi ko alam kasi syempre hindi ko naman inulit-ulit na nag-try sa lending app na ito. Once ko lang na-try kasi syempre gusto kong makita kung ano nga ba yung meron para mabigyan nga natin ng ating honest review. 7 days lang yung terms na ino-offer nila at medyo hindi nga talaga maganda kasi maliban sa sobrang taas ng interest rate and processing fee, plus yung terms ay 7 days lang. Kaya malulubog ka talaga kapag gusto mong mag-apply sa online loan app na ito. So, ito yung parang breakdown ng loan mo. Halimbawa na mag-apply ka sa kanila. Ito siya. Halimbawa, ang approved loan mo ay 7,500. Bali, ang matatanggap mo lang ay 4,500 at yung interest rate and processing fee ay 3,000. At kailangan mong bayaran yung 7,500 sa loob ng 7 days lang. Short term lang talaga yung in-offer nila. Kaya, doon
nalulubog yung mga iba't ibang borrowers. At yan nga, dito sa group natin, marami akong nakita na talagang takot na sila, na i-stress na sila, na depressed na sila dahil sa mga ganitong online loan app na nag-o-offer ng mataas na interest in processing fee plus short terms lang siya. Anyway, hindi ko naman ina-encourage yung bawat isa na hindi bayaran yung utang nila. Kasi syempre, inutang mo pa rin naman yan at kailangan nating bayaran. Pero sana maging makatarungan din itong mga online loan app na ito sa pagbibigay ng interest rate and processing fee at yung terms. Kasi doon talaga yung nagiging problema kung bakit maraming hindi nakakapag-settle ng kanilang loan dahil sa ganitong pamamaraan ng mga iba't ibang online loan app. At isa pa sa hindi maganda sa online loan app na ito ay yung tipong 1 to 2 days pa bago yung due date mo ay nakakatanggap ka na ng iba't ibang text messages, mga iba't ibang calls na nagsasabi na kailangan mong isettle yung loan mo, na parang tatakbuhan mo yung loan mo, kung tutuusin hindi mo pa naman due date. Okay lang naman na mag-message sila, na mag-text sila sa'yo, na tumawag sila, pero dapat isang beses ka lang nila tawagan para naman hindi nakakaabala, especially sa mga text messages na halimbawa meron kang inaantay na importanteng text per tawag, then sila pala yung tinatagtad ka ng mga iba't ibang text kahit hindi mo pa siya due date. At nakita ko nga sa Google Play Store yung mga reviews doon na hindi pa nga daw talaga nila due date, pero minsan hinaharas ng mga agent nitong si Cash Cow. Isa sa mga dahilan nito kung bakit nila hinaharas yung borrower ay syempre doon sa commission na makukuha nila. Halimbawa, today yung due date mo, ang ginagawa ng mga agent ni Cash Cow ay bibigyan ka nila ng cut-off. Halimbawa, sasabihin nila na kailangan mong isettle yung loan mo bago mag 12 o'clock or bago mag 1 o'clock PM or bago mag 3 PM, kailangan settled ka na kasi kapag hindi na settle yung loan mo, tatakutin ka nila like forward sa CIC yung account mo or i-text blast nila yung mga contact number doon sa cellphone mo or yung mga personal references. Ayan yung mga ibang ginagawa nilang panakot or i-post yung mukha mo sa social media. Ganon kalala yung mga agent nitong si Cash Cow. By the way, yung contact number ng cellphone, kaya nila natetext yung mga yon kasi nung pag-apply nyo, inaccept nyo yung terms and conditions nila at parang nag-agree kayo kasi diba parang makikita mo naman doon na parang kukunin nila daw, babasahin nila yung mga content ng phone mo, then once na nag-okay ka doon, yun nakukuha nila yung mga contact number doon sa phone. Kaya wag ko tayong magtaka, bakit kaya nila natatawagan or natetext tong mga number? Hindi ko naman nilagay na personal references. Ganun po kalala itong mga online loan app. Kapag due date mo, ite-text blast nila agad yung personal references mo, even yung mga contact number doon sa cellphone mo. Kapag hindi ka nakapag-settle doon sa cut-off na binibigay nila. Napaka-rude yung customer service nila and talagang ipe-pressure ka to settle your loan. At kapag nag-past due ka nga talaga, asahan mo na minuminuto makaka-receive ka ng mga text messages, ng mga calls na pananakot, panghaharas at yung mga nakakainis ba na text messages na minsan naman walang katotohanan. Asahin ko sa inyo yung mga ibang reviews sa Google Play Store. Ang una, ang sabi niya, don't download this app after paying. When I checked my app, imagine to my surprise, no traces for reloan and it says no loan applications. They erased my profile transaction just because I was one day late because of a problem with my GCash account. And to think this is the first time I was late in paying and it's also my fourth loan. Ang next, ang sabi niya, never again on this loan app. They have worst customer service. I wonder how this agent can go to sleep knowing they have that kind of job, harassing borrowers. Next, very bad and traumatic experience. 3 loans was paid on time. Had a good payment history but still they will not exempt you from their rude attitude. I know you're just doing your job but sending text messages several times is enough for us to remind our due date
Instead of helping your client to lessen their financial burdens, you guys are just putting more burden, stressing and forcing to pay in advance. And ito pa, poor customer service. The way they text their customer is somehow sounds rude for a good payer. No option to choose whether you like the amount that is super high of interest. They also don't give long-term payment to their valued client. At ito pa, I have applied to this app and my application was approved. But until now, the disbursement of the loan was still not given. It was already 3 days waiting for the disbursement. Ito yung sinasabi ko sa inyo na parang wala silang tamang sinusunod na rules na kapag sinabi na dapat 1 day lang, ay dapat 1 day lang talaga. Kasi may mga naka-experience na 3 days mula nung nag-apply sila, wala pa silang feedback na natatanggap. Meron pa ditong isang borrower, ang sabi niya, a very greedy app. They only want money. They lend a very small amount of money with very high interest payable with 7 days only. You are approved of 7,500 loan. You will only receive 4,500. Interest is 3,000 and you have to pay it back within 7 days. Failure to do so, they will harass you and send embarrassing messages to all your contacts in your phone. They will hack it and have access to it. Karma is waiting for suffering other people with your high interest rate. You'll go bankrupt and no help. Nakita talaga natin na maraming naharas nitong si Cash Cow or yung mga agent ni Cash Cow at hindi talaga maganda itong lending app na ito. Meron pa, sabi niya, I should have not borrowed to this loan app. The agent are very rude. They keep on yelling at you and said nasty things. How come this kind of customer service is allowed to be in their company? To be honest, my due is today and I'm asking if I can settle later than 6 PM because my family and I got COVID, but the agent was too rude to call and yell at me. He even asked me to tie myself. Like, really? Do you really need to say that to your customers? How yes you owe, but it doesn't mean you disrespect us. Tama nga naman, gaya din ng mga ibang online loan app na hindi sila tumatanggap ng excuses or hindi sila tumatanggap ng paliwanag kahit kung tutuusin valid na valid yung reason mo. Wala silang pakialam. Basta para sa mga agent na ito ay kailangan lang nilang makasingil para naman doon daw sa commission na makukuha nila. Sabi pa nitong isa, it's a negative 100%. Don't be fooled. They will harass you. A big no to try this app. And please do not try to download and loan to this app company or they send rude messages and will keep on harassing you even if it is still your due date. They will intimidate you by sending you lots of old messages and even threaten you about being blacklisted and reaching out to your contact references and FB account. Again, if you are still covered and bound by your due date, plus they will insist you to pay on or before they're given cut off. Actually, marami pa itong mga reviews. Kung i-check nyo lang sa Google Play Store, itong Cash Cow app, makikita nyo na parang halos lahat ata yung mga reviews doon ay puro negative. Kaya, kung ako sa inyo, bago kayo mag-try, sana napanood nyo yung video na ito. Para hindi tayo isa sa mga iharas nila, hindi tayo isa sa mga tatakutin nila once na malapit na yung due date mo or once na due date mo at hindi ka nakapagbayad doon sa cut-off na sinasabi nila or kapag nag-post due ka. So anyway, thank you for watching. Sana may natutunan na naman kayo sa video na ito at sana mag-subscribe kayo para update kayo sa mga next videos na i-upload natin. And yun nga, if gusto nyo mapanood yung mga previous video natin patungkol sa paglulong sa mga bangko, yung honest review natin sa iba't ibang online loan app or yung mga legit na lending app na nag-o-offer ng loan, i-browse nyo yung mga naunang videos natin.